Hello Kathleen fans! So ito na nga ha, kinanta pala ng Julie Verno ang theme song ng Kathleen mga kasambreros na palagi sa kanilang Barrio Fiesta. Parang last day nila ito mga kasambreros. So I know, siguro nag-usap si Sir Alden. Kayo na lang kumanta ng ng palagi kasi baka mahalata nila na. Hindi, joke lang po mga kasambreros. Pinapatawa ko lamang po kayo. Pero yun nga talaga ang ganda lang kalang version simple lang pero alam mong may kagat at may pitik mga kasambreros. Kasi nga dito sa kanilang relationship And then ito, next item natin mga kasambreros. So pumunta sila sa Universal Studios. Pero ito muna, share ko muna ito mga kasambreros. Ang ganda ng si Sir Laysam pala yung kumuha ng picture noon, nakahiga siya mga kasambreros. And syempre, ang galing Sir Laysam. Parang siya, all-in-one din siya na versatile at saka multitasking na tao mga kasambreros. Kasi cameraman. So ang galing pa. Parang creative siya na tao mga kasambreros. So ito nga yung kuha niya ni Sir Alden na nakahiga siya. Tapos si Sir Laysam pala yung kumuha ng picture mga kasambreros. Ang kulit lang ang kulit mga kasambreros. Tapos ito nga mga kuha pa nila sa malayo mga kasambreros, yung nakahiga sila na parang kasama si na Angel mga kasambreros and the entire family mga kasambreros, kasama si Mama Ten at saka si Sir RV Matibag mga kasambreros dito nga sa London mga kasambreros. And then ito na nga pumunta sila sa Universal Studios mga kasambreros. Warner Brothers Studio Tour sa London mga kasambreros. So parang pumunta sila dun sa may Harry Potter Museum, something like that mga kasambreros. Tapos yung mga parang character ng Harry Potter, although witchcraft itong Harry Potter mga kasambreros pero ito na sila Angel, nag-story din siya mga kasambreros ng labas ng studio ng Harry Potter, the making of Harry Potter mga kasambreros. So ito pala siya. So enjoy ang Fulkerson family mga kasambreros hindi ko lang alam kung kailan sila uuwi pero mag-update din tayo mga kasambreros. And then ito, syempre prayer item niya mga kasambreros, sabi ni Sir Alden, Dear God, just as Isaiah said, here am I, send me. I pray for a willing heart to serve you. Open my eyes to see the needs around me and give me the courage to step out in faith. Let me be your hands and feet in this world, bringing hope to the hurting and sharing the gospel with those who need to experience your love. Help me to move beyond fear and hesitation, trusting that you will equip me for whatever you call me to do. Fill me with with compassion for the lost, the broken, and the weary, so that my life reflects your grace and truth. Use me, Lord, to make an impact for your kingdom. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. And then ito, next item natin mga kasambreros. So, si Angel, parang dun sa may Hogwarts Express, dun sa may Harry Potter Museum na mga kasambreros. And then, ito na pala yung video nung nagpa-picture yung isang fan mga kasambreros dun sa may London nga, yung isang girl fan mga kasambreros na nagpa-picture. Si ate, sobrang sexy ni ate, napansin ko lang. Hindi ko lang kung performer ito doon or kung kaya ganyan yung kanyang outfit mga kasambreros. Pero sabi ng mga swerte daw si ate. And then ito, sobrang kulit na ginawa ng isang fan dito mga kasambreros, Ito nga pinagtabi nila yung picture ni Sir Alden at saka ng Catherine mga kasambreros, Shout out po kay Maymay01403 sa TikTok, parang inedit niya mga kasambreros na pinaglapit na parehong naka-glasses at saka parehong naka-white mga kasambreros. Pero si Ma'am Catherine, yung outfit na dito ay nag-gym siya dito para sa kanyang Gatorade na endorsement. Tapos si Sir Alden naman niya sa London siya nito mga kasambreros. So parang inedit tapos ginawang black and white mga kasambreros, so yun po. And then ito, next item natin. So habang nasa London pa si Pops Alden ay
nag-aabang na itong BDO Fiesta, no, sa July 19 mga kasambreros. Medyo matagal-tagal pa, 10 araw pa. 10 a.m. sa Albay ito mga kasambreros ha. 2:30 p.m. sa Mall. Tapos 2:30 p.m. sa Ayala Mall mga kasambreros, sa SM City Legazpi mga kasambreros. So kasama dito sina Lassie, si MC at saka si Donita Knows mga kasambreros. Sa 10 a.m. sa Event Center. Tapos may games, prizes and more mga kasambreros. So 2:30 p.m. naman sa Mall Atrium mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi si Daddy Bay at saka si Sir Alden, parang pinagtabi nila mga kasambreros, no? Noong 2016 ay pumunta pala si Sir Alden, binilikan pala ni Sir Alden. Sabi ko na nga, Bay, parang familiar itong kay Daddy Bay, na yung 2016 pa yata itong pumunta Sir Alden dito. But correct me if I'm wrong mga kasambreros, no? Binilikan nila yung parang telephone post mga kasambreros doon sa London. So bumalik sila, binilikan ni Sir Alden yon. Tapos this time naman ay si Daddy Bay naman ang nakaano mga kasambreros ang nagpa-picture. And then ito, next item natin mga kasambreros. So sina Angel at saka si nagpicture mag-ate dito sa kanilang apartment mga kasambreros, or sa tinutuluyang hotel yata ito mga kasambreros, no? Parang outfit check, no? Ito yung kanyang kanilang ginagawa dito mga sa picture muna mga kasambreros. And then yung isang fan ay parang kinumpile, no, yung mga outfits ni Sir Alden abroad, yung mga jacket niya, tapos yung mga niya dito mga kasambreros, no, yung parang sinuot niya nung sa Amerika, sa Korea, and then sa London nga mga kasambreros. So napansin ko dito yung bag na Bottega mga sa kamukha nung kaya Ma'am Catherine mga kasambreros. So hayaan natin. Ito nga sa Amerika siya mga kasambreros eh. Sinuot niya yung or dinala niya or ginamit niya yung bag na kanyang binili na twinning kaya soon to be Mrs. Folkers. Mrs. Folkers. So kidding aside mga kasasay, yun po, no. Alright, sinam po actually ha. And last item natin ito mga kasambreros ha. So kinampal ng isang admin itong picture ng Catherine, no, na meron siyang aso mga kasambreros, si Snowy, na kung saan ay paborito niya mga kasambreros. So alam niyo naman na for mami si Ma'am Catherine mga kasambreros. Pero yung panghuling picture ay kay Sir Alden na nag-like mga kasambreros. Alright, sinama po in the meantime ha. Sana pa ipakyan po natin ang Word of God, and today is July 9, 2025, Wednesday po ngayon mga kasambreros. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay medyo malungkot ito mga kasambreros, pero kapupulutan natin ng aral. Ang title, Wala Kahit Isa. Romans 5 verse 12, Everyone has turned away from God. They have all done wrong. Not one of them does what is good. No, not even one. Nakakalungkot, no? It's kind of poignant reminder sa atin mga kasambreros, kasi this is paalala sa atin na kung paano, no, nag-enter or pumasok ang kasalanan sa mundo ng mga mortal. Parang nanonood tayo ng Ghost Fighter, kasi Ghost Fighter, di ba, yung lagusan, tapos nakapasok ang mga masamang elemento and so on mga kasambreros. So parang ito yon mga kasambreros. But more than that, alam ng Diyos yung nangyayari sa Garden of Eden, no? Because actually, as a matter of fact, no, part yun ng plan ng Panginoon na magkasala ang tao, the fall of man mga kasambreros, para mangangailangan pa tayo ng Diyos. Kasi imagine niyo ha, ang isang estudyante kapag genius na siya, alam niya na yung sasabihin ng kanyang teacher, alam niya na yung sagot sa mga exams, perfect lahat ng scores, quizzes, assignments, projects, and so on. So tapos pag nagsalita siya, mas magaling pa siya, or parang kapantay niya na yung kanyang teacher. So sabi ng teacher na, hindi mo na kailangan ng teacher kasi mas matalino ka pa sa akin. So parang ganun mga kasambreros. Pero ito, no, sa kay Adan at Eva, no, yung ating mga foreparents mga kasambreros, yung ating pinakaunang mga no, because God created them, the first man and woman mga kasambreros. So ito po ay
inalaw ng Panginoon yung pag-enter at saka pag-isobey ni Adam, mga kasambreros, sa ating Panginoon, affecting all humanity. Pero nag-highlight ito ng pag-asa at kaligtasan na na dumating kay Lord Jesus Christ nga. And si Adan, mga kasambreros, disobeyed, Jesus Christ obeyed. Si Adan ang pinakaunang tao at saka si Jesus Christ naman yung pinakahuling tao, 100% man and 100% God na nagsalba o nagligtas, mga kasambreros, sa sangkatauhan. Sin and death are interconnected and intertwined in the human experience in this verse. So ang sin, ang kasalanan at ang kamatayan, talagang connected yan, mga kasambreros, kasi yun ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, mga kasambreros. Hindi ito physical death, ang tinutukoy dito na kamatayan, mga kasambreros, ay yung sa impyerno. Okay? Second death, mga kasambreros. Ang tao, kapag hindi sila ipinanak muli o nagbago sa pamagitan ni Kristo, hindi bagong religion, hindi born again, mga kasambreros, kundi nagbago sa pamagitan ng ng grace ng Panginoon, ng pananampalataya sa Panginoon, mga kasambreros, ay kung hindi siya nagbago into good, ay dalawang beses siya mamamatay. Physical death at saka spiritual death. So kasi mapupunta siya sa impyerno, dalawa. Kapag ang tao ay dalawang beses pinanganak sa physical, tapos pinanganak din sa spiritual, ibig sabihin nagbago, at saka sumunod kay Kristo, mga kasambreros, habang nabuhay, ay isang beses lamang siya mamamatay. Physical death lang yung may experience niya, mga kasambreros. So kasi hindi siya mamamatay sa impyerno because tinanggap niya at nabuhay ng may pananampalataya kay Jesus Christ habang siya ay nabubuhay, mga kasambreros. So as simple as that. So yun ang parang pinaka summarized and pinaka simple, mga kasambreros, na explanation ng ng kamatayan ng mga taong nagbago at hindi nagbago. And through this lens, we can see how the consequences of sin ripple outwards, affecting all people and leading to death. It suggests that sin is not just an individual act, but a communal burden that impacts humanity as a whole. So, ito kasi, mga kasambreros, ay kabuuan na ito. Sabi not everyone or everyone has turned away from God. Lahat ay nagkasala, mga kasambreros. Walang excuse. Kahit yung pinakabanal nating mga Santo Papa, pinakabanal na mga bishop, pinakabanal na mga pastor, pinakabanal na mga kilala or mga archbishop man dyan, or sino mang nasa simbahan, mga kasambreros, or may kakilala tayong propeta or evangelist, for example, isinilang tayo na may kasalanan na, mga kasambreros. However, hindi lang dapat doon nagtatapos. May kasalanan tayo, makasalanan tayo, yes. But ano yung ginagawa natin araw-araw? So yun ang pinakamahalaga. Kung parang convicted tayo dati, pero dahil binigyan tayo ng chance, pinalaya tayo through Jesus Christ, so nabubuhay tayo ngayon alang-alang kay Jesus Christ because He saved us and died for our sins instead, na tayo dapat yung nakapako, mga kasambreros, sa krus. So kung parang may isang parang may isang nakakulong sa kulungan, mga kasambreros, deprived of liberty, tapos may isang attorney or may isang tao na nagpiyansa sa iyo. So ang utang ngayon nung taong pinalaya ay doon sa taong nagpalaya, sa nagpiyansa, mga kasambreros. So parang ganoon ang tao. Since si Jesus Christ na nagpalaya sa atin sa kasalanan and from the bondage of slavery and sin of death, ay sa kanya po tayo may utang, mga kasambreros. Ang utang na iyon, hindi po yung nababayaran ng salapi. Hindi po yun nababayaran ng 1 hektaryang lupa or 20 na hektaryang lupa or kahit na anong material thing, mga kasambreros. Hindi po yun nababayaran. Nababayaran yan through faith, obedience, and being Christ-like, mga kasambreros. Kasi interconnected yan, mga kasambreros. Kapag tayo pa yung pananampalataya, hindi pwedeng sabihin na mahal ko lang ang Diyos, pero ang tao, ang aking asawa, kapatid, anak, magulang, kamag-anak, hindi ko mahal. So, hindi rin pwedeng mahal ko ang tao, mahal ko ang asawa ko, anak ko, jowa ko, mga kaibigan ko, pero hindi ko mahal ang Diyos, so hindi ako mag-spend time sa Kanya. Mali rin po yun, mga kasambreros. So, faith comes and should come with actions and behavior, mga kasambreros. So reflecting on this verse may prompt us to consider the ways in which our actions can have far-reaching consequences beyond ourselves. So it compels us to contemplate the interconnectedness of humanity and the weight of our choices on the collective experience of sin and death. So damay-damay, kunwari,
yung anak mo hindi mo tinuruan ng ano, ang nanay, tatay, meron po yung responsibility na ituro ang salita ng Panginoon mga kasambreros habang yung anak nila ay nabubuhay, or kahit na yung ikaw ay pastor o ikaw ay pari, ikaw ay kung sino man dyan na nagsisilbi sa simbahan. So yun yung responsibility nila, yun yung role nila na ibahagi ang kung mapapakainin ang kanilang mga nasasakupan, yung mga nagsisimba for example, ay layunin nila na i-disciple sila, turuan ng gospel, and then sila rin ay magiging legacy na ang mga tinuruan nila ay magtuturo din sa mga susunod na generation mga kasambreros, or sa susunod na magiging disciple din nila, as simple as that mga kasambreros. So mga magulang, may role din kayo, no, na ituro sa inyong mga anak yung salita ng Panginoon, kasi nga yun ang dapat mga kasambreros. So, yung ating role dito ay may consequence. Kapag hindi natin ginampanan yung role na ito, na hindi natin tinuro, no, yung hiniyaan natin sila na turuan sila ng mundo, tinuruan sila ng mga computer, mga gadgets and cellphones and so on, ng social media, ang nagturo na sa kanila, and then yung mga tao sa paligid nila. So, yung may impact na meron kang sasagutin. Ganon mga kasus, accountable tayo sa mga bagay na atin pong ginagawa. Maliit man yan na kung paano nagiging neglectful tayo, maliit man yan na pagiging irresponsable sa isang kapatid or sa isang tungkulin, sa isang obligation mga kasambreros, sa isang responsibility, ay may consequence sa mga kasambreros. So the more responsibility we have, the greater accountability na meron din tayo. Kahit yung mga lalo po yung mga naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa yung mga magulang, no, public servants for example, at saka yung mga nagtuturo mga kasus kagaya sa akin. So I have greater responsibility and accountability sa Panginoon, kasi mas yung parusa at yung reward mga kasambreros sa mga nagtuturo ay greater and higher dun sa mga tinuturuan mga kasambreros. So medyo masakit siya, no, kapag times 2 ang parusa mga kasambreros. But nonetheless, I will live by faith in the grace and love of God mga kasambreros. How does this verse challenge us to take the responsibility for our actions and their effects on others? What does it teach us about the importance of seeking redemption and reconciliation in the face of sin's pervasive impact? We invite you to delve deeper into the complexities of human nature and our shared journey towards grace and salvation. So, nakakalungkot na reality. Parang ano lang yan alam mong mahirap ang buhay, pero anong ginagawa mo sa ngayon? Inuuna mo pa ba yung mga hindi makabuluhang bagay? Hindi ka ba productive? Inuuna ang jowa, inuuna ang pagiging batang ama, batang ina. Mas inuuna natin yung feelings natin, emotions, rather than education, for example. So parang gano'n alam mo palang mahirap yung buhay ninyo, mahirap yung tatay mo, lolo mo, lola, yung anak, kapatid, and so on. So what do you do? No, alam mo yung problema, alam natin yung problema, alam natin na mamamatay tayo. So ano yung ginagawa natin? Kasi nga mamamatay tayo mga kasners. And ang Romans 5:12 ay stands as a foundational verse na nag-invite sa atin para i-recognize natin na kailangan natin ng kaligtasan. Kasi nga tayo po ay makasalanan, walang kahit isa na excuse mga kasambreros. And yung pag-asa natin na may pagbabago pa mga kasambreros sa pamagitan ng grace na ina-offer ng ating Panginoong Jesucristo. Grace na kung saan tayo po ay niligtas niya sa tunay na kapamakan ng impyerno. It challenges us to confront our sinful nature, acknowledge our personal responsibility, and embrace the redemptive power of Christ's sacrifice for our salvation. Amen. So that is it mga kasambreros, no? Kailangan mabuhay tayo araw-araw. Mag-spend time talaga tayo na magbasa ng Biblia mga kasambreros. Basic lifestyle na dapat natin yun, no? Hindi po natin siya sinisingit at saka ginagawa lang once a week or twice a week. Dapat every day mga kasambreros ay kasi nga ating physical na katawan ay kumakain araw-araw. So ang ating spiritual or kaluluwa din mga kasambreros ay dapat din pong kumain mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, reconciler name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga sarasan pa. Alam po,